Ito pala yung mga principles na na-remind ako nung last trip namin sa Taipei. Last week actually. So hindi ko alam kung kailan ma-release to pero na-record ko to week after nung Taiwan namin. Number one principle is you'll never know unless you try. Mas importante na gawin mo kaysa isipin mo. So for example, ito. Nung last trip namin, first out of the country namin na kaming tatlo lang. Siguro sa ibang tao hindi big deal yun. Pero para sa akin, sobrang big deal yun. Kasi dito sa bahay, nakipaglaro lang talaga ako kay Catalina. Pero pagdating sa lahat ng mga, like yung mga diaper, ganyan, or yung mga toothbrush, ganyan, hindi talaga ako yun. Si Yaya talaga yun, tsaka si mommy niya. So, first time ever. So, syempre, excited na kinakabahan. Kumbaga, nakapag out of town naman kami, na tatlo lang kami. So, what could possibly go wrong? So, syempre, ang inisip ko is positive na lang. Kumbaga, instead na pag lagi mong iniisip yung negative, baka hindi mo rin ma-enjoy yung trip na yun. Or baka hindi mo rin talaga gawin. So, yun yung number one principle na na-realize ko. And number two is, it's hard to move on when you can't see the destinations. Pumunta kasi kami sa isang place, ang tawag doon is yung Wulay. Hindi ako masyado nakapag-video or picture, no? So hindi ko lang saan tayo kuha ng footage. Kasi sobrang dami ko talagang dala. Tapos, ang taas pala ng aakyatin doon. Hindi namin alam. So, ang nakikita ko lang, puro paakyat lang na hagdan. Hindi ko nakikita na hanggang saan ba talaga to? Ano ba yung pupuntahan nito? So, therefore, ang sabi ko, wag na natin itong agad. Hindi ko na talaga kaya. Kasi, syempre, dala si baby. Tapos, merong bag na sobrang laki. Diba? Tapos, puno pa. Tapos, meron pang isang bag. May bag pa ako. Tapos, may bag din si wifey. Tapos, meron pang stroller na dala. So, sabi ko, wag na talaga. Pero, nung nakita ko yung mapa, nakita ko na kung ano yung nakikita ko, yun lang pala talaga yung aakyatin. Kumbaga, pag akyat dun, yun na yun. Pwede ka na mag-ikot dun. So, sabi ko, G! So, doon ko na-realize na kapag alam mo and clear ka dun sa pupuntahan mo, dun sa destination, mas gaganahan ka talagang gumalaw. And number 3, you develop a momentum with everything. Dito kasi sa bahay, sobrang focus lang talaga ako sa work. Wala kasi akong office no? Sa bahay lang talaga, puro work. Kumbaga, na-develop ko yung momentum ko sa work, sa forex trading, tsaka sa 30-minute trader. So, tuloy ako nag-work. Kapag may kumatok, or may mag-doorbell, or kapag inutusan ako, sobrang hindi ko talaga kaya. Feeling ko tamad ako. Pero sa totoo lang, is naka-momentum kasi ako doon sa iba kong ginagawa, which is priority ko, which is mag-work and mag-trade. Tapos katulad nga ng sabi ko, di ba, hindi talaga ako ganun ka hands-on pagdating sa pagpapalit ng diaper, pagtutubrush, or pagpapaligo, yung kay baby. Tapos pagdating sa Taipei, wala kasing talagang choice. Ako talaga aasahan. So, ayun, dami kong bit-bit. Kapag may utos, ako gagawa. Kapag may kailangan si baby, tutulungan ko si wifey. Kailangan kumain, kailangan maglakad, kailangan buhatin. So, lahat yun nagawa ko. Kaya ko pala siya. Kasi nag-develop ako ng momentum doon sa ganong klaseng bagay. So, ang naalala ko lang is, ano ba yung momentum na nabibuild mo sa sarili mo? Kasi, pwede kang mag-momentum sa ML, pwede kang mag-momentum sa business, pwede kang mag-momentum sa social media, pwede kang mag-momentum sa forex trading. So, the question is, ano ba yung goal mo? And nag-momentum ka ba papunta dun? And yung fourth principle is, be present. Usually kasi dati kapag nagbabakasyon, iniisip ko trabaho. Kapag naman katrabaho ko, iniisip ko bakasyon. So very important na kapag nasa bakasyon ka, doon ka lang talaga mag-focus para mas ma-recharge ka talaga. Para mas ma-miss mo naman yung pagtatrabaho. And same naman kapag nagde-develop ka ng momentum mag-work, huwag ka masyadong magpa-distract. Focus ka muna. Ang hirap kasi pag papalit-palit, di ba? Parang nagmamultitask na ewan. So di ba kapag nagre-reels ka, YouTube Reels or Instagram Reels, kapag ganun ka ng ganun, 30 minutes or 1 hour ka ng ganun, parang daya mong ginawa. Parang pagod na pagod yung utak mo. Kasi nga, ang hirap kasi kapag palipat-lipat ng tasks or paiba-iba nang iniisip yung utak mo, napapagod siya. Kaya parang nasasabog ka after mo mag-social media. So yun, work hard, play hard. Okay, so wag masyadong puro work. Wag masyadong naman puro play. Work hard, play hard. Balance lang yan. So yun lang para sa video na to. Very casual lang. So kita rin tayo sa next. See ya!